official statement na yun. Sinasabi nila na hindi kami sigurado kung meron ba, but we hear mukhang meron. Parang ang gulo-gulo ng statement Kaya nga binash ng mga DDS yung government, yung administration, stating na, hoy! Ano ba kayong klase? Gobyerno na ba talaga kayo? Di ba binash-bash sila na bakit kayo magbibigay? Bakit nyo sasabihin sa official statement na rinig-rinig nyo lang, hearsays nyo lang? Blah, 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 blah. Naalala nyo pa yun? On that very day. Tapos pinagbabasyo sila, ba kayo? Pag kayo, hindi kayo maayos mag-function. Hindi kayo naglalabas sa official statement without you knowing it. Na yun pala talaga yung ginagawa nila. They're intentionally doing it. Not confirming, not denying. Eto na, Mars. May kakapitan na. Ganun, kapit ka naman. Dapat kapit na kapit ka dito. Alam mo, nakakainga ako sa totoo lang Kaya medyo wala ako sa mood. Wala pa ako sa mood dito Hindi pa okay yung mood ko ngayon kasi kanina pa ako nag-jebs. Pero dahil mayroon akong responsibilidad at obligation sa mga marites na Pilipinas kagaya ninyo dito. So, pinipilit ko lang na ayusin ko kwento to. Kumapit ka na, Mars. Eto na. Sabi ng group of lawyers ni former President Rodrigo Duterte, hindi ko alam kung ano tawagan nila. Siyempre, hindi ko na yun sure. Bro, ano ba? Tay, I don't know. Bottom line, they're stating, hindi safe bumalik sa Pilipinas. Mauutak yung mga yan. The fact na merong sumisingaw na balita, okay, na meron kang ICC warrant, tatandaan nyo, pag may usok, may apoy. Tama. So, nangalap ng impormasyon yung mga group of lawyers. Legit pa talaga yung warrant, legit pa talaga. Wala sila makuha confirmation Pero ang pinapoint out nila, kung merong usok, may apoy, at hindi ka safe umuwi ngayon, eto na ang plot twist. Nakakapit ka na ba? Eto na ang plot twist. May nakialam na anak. Isa sa anak. Stating na kapag hindi ka umuwi ng Pilipinas, para nating sinabi sa mga taong naniniwala sa atin na mahina tayo, na tumatakbo tayo, at makaka-epekto ito sa upcoming na eleksyon ng ating mga senatorial balls and even the big one on 2028. So, sabi ng isang anak, I don't know how they call, tatay, papa, daddy, I don't know, I'm not sure. I think kailangan mong bumalik sa Pilipinas to show all of them na hindi tayo basta-basta tumatakbo. Pero, sabi niya, before natin gawin yan at before natin pag-desisyonan yan, tatawagan ko muna yung insider, yung contact natin sa loob. May tanim sila, definitely. Ito na ang plot twist over plot twist. Ready ka na ba? Baka di mo kayanin, baka isipin mo Netflix yung pinapanood mong kwentutan. Tinawagan na yung contact sa loob. Pagtawag sa contact, sabi ng contact, balikan ko po kayo after a few hours. Bumalik after a few hours. Hindi po totoo yung warrant. Propaganda lang po ito. Paano nangyari yan?
na-identify na pala nila na itong contact o tanim nila sa loob na insider ay hawak ng Duterte camp. Binigyan siya ng wrong info via message, stating sa lahat ng staff sa loob, alright, na mala group message, group chat, laman yung send to many, na yung warrant ay hindi totoo at wala tayong any confirmation na natatanggap dito, pero sa kanya lang sinend. Kasi alam na magre-report siya sa kabila. Pagbanat ngayon na fake lang po yan, hindi yan totoo. Kasi talagang trusted ito sa loob eh. Nag-book agad sila ng flight para kinabukasan. Sabay announce sa lahat na Tatay Digong uuwi bukas, lalapag alas 9, bla bla bla. So, recap lang tayo ha. Bago pa lang lumipad, alam na agad nila na merong ganong possibility. Pagdating nila din sa Hong Kong, binilaan siya ng mga lawyers na wag umuwi. Delikado. Alright? Hindi worth it yung risk. Kaya lang merong nakialam na isang anak na uulitin ko, meron nakialam na isang anak na pinakinggan ni former President Rodrigo Duterte. Kasi meron daw siyang insider sa loob na nagsasabi na hindi daw yun totoo yung warrant. Kaya lang ito parang insider sa loob ay identified na, kaya feedan siya ng wrong information para mag-report ng wrong information sa kanilang kampo. Kaya napilitan siyang umuwi, then boom, the rest is history. You know what's the funny with this thing is everything is by the book. You know, everything is by the book. Technically speaking, you know, nagawa nila lahat within the power or the reach of the law. Kaya lang, na-weaponize lang through their own personal gain. And nakakalungkot lang kasi, syempre, based sa kwento, based sa plot, avoidable pala siya. Sana hindi pala siya nangyari. Kung nakinig lang sana yung former president sa group of lawyers niya at hindi sa kanyang anak. Yun lang, and I hope and I pray that the former President Rodrigo Duterte will be healthy. Naharapin ang kasong ito sa Hague, Netherlands. Wala saan siya maging sakit or kayanin niya all the way. And I just hope na magkaroon din ng kapayapaan, ang ating bansa na sobrang divided ngayon with this political shit. Because at the end of the day, if two superpowers inside the country ay nagbabanggaan, walang ibang talo kundi ang mga mamamayan. And I just feel sad now for my own kababayans that